magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating banal na pagsamba ngayong linggo ng umaga. Sa mga narito po sa loob ng simbahan at maging sa mga nakikiisa po sa atin online, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga pong ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo po ay magalak at magsaya sa araw na ito. Ngayong umaga, sama-sama po tayong magpupuri, magpapasalamat at magbubukas ng ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos at Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kung kayo po ay unang beses naming makakasama dito, isang mainit na pagtanggap sa amin, ang hatid po namin sa inyo. Naway madama niyo po ang pag-ibig ng Diyos at pagiging bahagi ng Kanyang pamilya dito po sa bahay-sambahan. Paalala lamang po, pakiusap po na hinaan ng volume ng mga gadgets or cellphones po natin para hindi po tayo makaistorbo sa ating mga katabi or lalo na po ang mga tao sa harapan. At maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Ngayon po, inaanyayahan ko po kayong tumayo at para po simulan ang ating pagsamba. Let's close our eyes, bow down our heads and pray. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama, kami po ay nagtipon ngayong araw na ito upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa inyo. Salamat po sa bagong buhay, sa lakas at sa graces and blessings na inyong ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord Father, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, tanggalin niyo po ang anumang alalahanin, worries, o anumang bagay na humahadlang po sa aming mga isipan upang lubos po namin ang pagsamba sa inyo ngayong araw na ito. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na bagong dayo po dito sa aming bahay-sambahan, naway mandama po nila ang inyong pag-ibig, kapayapaan at kagalakan habang sila'y nakikiisa sa pagsamba. Gabayan din po, Panginoon, at patatagin ninyo sila sa pananampalataya at ipakita niyo po sa kanila ang kahalagahan po nila sa inyong pamilya. Lord, ipinapanalangin din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nanonood online at sumasamba. Naway madama rin po nila ang presensya at kapayapaan ninyo saan man sila naroon. Pagpalain niyo po rin sila sa kanilang mga tahanan at buhay. Lord, naway ang aming awitan, panalangin at pakikinig sa inyong salita ay magbigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Kayo po ang manguna at gumabay sa buong gawain namin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa at sa ating Panginoon. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga? Sige po, ayan. Good morning everybody. Tayo po ay nandito upang magpuri, magsamba at ibigay ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tayo sama-samang umawit para sa ating Panginoon. Siya'y ating purihin. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama,
awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyo. Ating itaas, itaasan, ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ating ipalakpak ang ating mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Ating itaas, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Panginoon, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Maaari po ba natin sabihin, Diyos ay buhay? Ang Diyos ay buhay. Amen. Ating ihayag at ipakita sa ating Panginoon ang tunay na pagmamahal sa Kanya sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Hallelujah. Mahal kita, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita, sinasamba, samba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Sabi natin, minamahal kita. Minamahal kita. Ika'y sinasamba, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Muli ihayag natin ang pagmamahal. Minamahal kita. Sinasamba, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minsan pa sabihin natin, minamahal kita. Minamahal kita. Sinasamba, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba at pagmamahal sa araw na ito.
puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan, walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O purihin ka, O Diyos, kami sumasamba sa'yo, Panginoon. Itaas ang ngalan mo. Ibigay po natin ang mataas at papuring palakpak sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon! Ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Atin pong ihanda ang ating puso't isipan habang tinatanggap po natin ang mensahe na magmumula po sa ating pastor, si Pastor Archie. Atin po siyang ipanalangin. Aming Ama sa Langit, itinataas po namin sa inyo ang aming pastor na ngayong araw ay magdadala ng inyong salita. Punuin niyo po siya ng inyong banal na espiritu. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kalinawan ng isip, at tapang upang maipahayag ng tapat at buong puso ang inyong kaulooban. Gabayan niyo po ang kanyang mga salita, Panginoon, upang bawat pangungusap ay maging inspirasyon at makahaplos po sa puso ng mga nakikinig. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang alinlangan, pagpakugulo sa kanyang isipan, at palakasin niyo po ang kanyang espiritu. Naway ang kanyang pangaral ay maging maghatid ng pag-asa, magtuwid po sa aming landas at magbigay ng kalakasan sa aming lahat. Gamitin mo po siya, Panginoon, upang lalo pa pong mapalago ang inyong iglesia at maiparangal po ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Alam niyo po, ang pinakadakilang doktor, the greatest of all doctor in the world is no other than the Lord Jesus Christ. Maraming pagkakataon sa Biblia, hindi po sinasabi na si Kristo ay Diyos. Pero, dun po sa lahat ng kanyang mga ginagawa, napapatunayan po natin na ang ating Panginoong Diyos, si Kristo po, no, ay Diyos po na nagkatawang tao. One good evidence po sa Biblia na hindi man tinutukoy, bagaman maraming talata sa Biblia sinasabi po, ang ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pero reading in between the lines, o kahit wala, letra por letra, may isang pangyayari po sa Biblia na yung isa pong bulag, nakita ni Jesus na namamalimos at tinanong ng kanyang mga disipulo po, sino ang nagkasala para ang taong ito ay magkaroon ng kapansanan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, walang gumawa ng kasalanan o wala pong sumpa na nakalaan sa taong ito. Itong pagkakataon na ito ay pinahintulutan ng Diyos para ipakita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ng taong ito. At yung pong bulag na yon, nung nilapitan ni Jesus, kumuha po siya ng putik. Parang kung titignan na ho natin sa aklat po ng Genesis, doon natin makikita na ang Diyos Ama ho natin, hinulma niya ang tao mula sa putik. Ito po, reading in between the lines, mapapansin ninyo, makikita ninyo, hindi man po sinasabing si Kristo po ay Diyos, pero nung kinuha niya yung putik, hinulma niya po, inilagay niya dun sa mata po ng taong bulag, ibig sabihin talagang wala pong eyeballs. Ibig sabihin, pinanganak yung tao na yun, walang mata. Congenital ho. Kinuha niya yung putik, inilagay niya sa mata, at ang taong bulag po ay nagkaroon ng paningin. Sana yung mga kapatid natin na naniniwalang si Kristo ay Diyos lang, dinemonstrate niya nga ho doon, na maski yung bahagi ng katawan ng tao mula sa putik, kaya niyang gumawa ng spare parts. Di pa ba kayo kinikilabutan na si Kristo po ay Diyos? Kaya ko po sinasabi ito mga kapatid, dahil mas maganda po na i-claim natin na tayo po ay bulag, na tayo po ay may sakit, na tayo po ay may kapansanan,
Kaysa sabihin natin sa Panginoon, ako'y magaling, ako'y mabuti, ako'y walang nagawang pagkakasala. Sapagkat sa pag-aaralan natin, sa preaching na ito, na pinamagatan natin pong kasuklam-suklam na kasalanan, makikita po natin at mapag-aaralan natin dito, minsan yung kasalanan natin nagiging kasuklam-suklam sa Diyos dahil ang puso natin naniniwala na tayo'y walang sakit, na tayo'y nakakakita at tayo ay magaling. Samantalang ang nais ng Panginoon, aminin ng bawat isa sa atin na tayo ay bulag, na tayo ay masama, na tayo ay mahina. Gaya po ng isang talata ng Biblia dito, bago natin ipagpatuloy, tingnan natin po mismo, may ganitong talata po sa John chapter 9 verse 41. Ang sabi po ng ating Panginoon dito, sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, yun ang gusto ni Kristo aminin po natin na tayo'y may kapansanan, na tayo'y bulag. Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi na sana kayo hahatulang may sala. Nagpakababa tayo Sinabi nating may kapansanan tayo, bulag tayo. Ngunit, dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ito po yung mga Pariseo, magagaling kami sa Biblia, we are the best debater. Alam namin ang katwiran ng Diyos. Hindi kami nagkakasala. Pero anong sabi ni Jesus? Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, magagaling kayo, wala kayong sakit, nananatili kayong may sala. Tayo po lahat ay umuko. Buksan mo po, Panginoon, ang mga bulag naming paningin sa lahat ng mga aral na ito. Nasa aming pagninilay-nilay at pag-aaral, makita namin, Lord, na kami may kapansanan, kami may sakit, kami bulag, at nangangailangan kami, Panginoon, ng kagalingan mula sa iyo. Alisin niyo po ang aming mga mapanghusga po na diwa, lalong-lalo na ang amin pong mapagmataas na pag-iisip, matayog po na pananaw, na kami po ay mabuti, walang nagawang pagkakamali, na kami po, Panginoong Diyos, ay malinaw ang paningin. Datapwat sinasabi ng Biblia, ang lahat ng tao'y bulag at nangangailangan ng manggagamot. Gaya po ng itinuturo ninyo, hindi po naparito ang isang manggagamot upang gamutin ang mga magagaling. Datapwat sinasabi nyo rin na kayo'y naparito, Panginoong Ama, hindi po para sa mga galing, kung hindi po para sa may karamdaman. Inaamin namin ang aming sakit, kami po'y mga bulag, upang hindi manatili ang kasalanan namin, Panginoong Ama, sa aming pagtingin sa iyo bilang Diyos na banal, dakila, at kapuri-purit walang kasalanan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Praise God. Kaya po nananatili yung ating pong pinag-aaralan ngayon na kung ating tatanggapin na tayo po ay nakakakita, mananatili po sa atin ang kasalanan na tinutukoy po ng Biblia. Sa atin pong preaching kasuklam-suklam na kasalanan. Alam nyo po, nung tayo'y nasa dating pananampalataya, may tinatawag tayo na tinuturo ng mga pare na venial sins, at saka yung mortal sins. Ang venial sins po at mortal sins, pareho tayong ibubulid sa impyerno niyan. Kahit white lies o black lies, pag pumalo po ito dun sa sinasabi ng Biblia in 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan. No matter whether it is venial or whether it is a mortal sin o yung sinasabi nating 7 deadly sins nung tayo po ay nasa dating pananampalataya, hindi po mahalaga yon. Ang mahalaga po, tayo ay pinatawad ni Kristo sa atin pong mga kasalanan. Pero ngayong umaga po, ito po'y napipreach ko na palagi, pakakaiwasan po natin itong mga kasalanan na ito. Kasi bubuhos talaga yung galit ng Diyos. Minsan ang isang lalaki, pwede po siyang matukso, na gaya ng pinipreach natin ngayon, pwede po isang pastor mahulog sa kasalanang sexual o kasalanan ng maling pakikipag-ugnayan. Pwede po yon. Pero katulad ni Haring David, pwede pong magsisi at pwede pong patawarin ng Diyos ang ganoong uri po ng pagkakasala.
Maaari pong tayo hindi natin napigilan yung atin pong pagsasalita, gaya po ng Bible studies natin kanina. Ang sabi po kanina, anyone who is in Christ Jesus is now a new creation, at hinihintay natin yung pagiging mamamayan natin sa langit. Halimbawa sa kabila po ng atin pong paglakad sa liwanag ng salita ng Diyos, nakapamintas tayo, nakapagsabi po tayo ng hindi magagandang balita na dapat hindi na natin nasasabi. Yun po pagkakamaling pwede magawa ng isang mananampalataya. Pero sa umagang ito po ay delikadong mga kasalanan na pwede tayong puksain ng Diyos kaagad-agad. Na I believe po, ako'y nananampalataya, lalo na po sa mga nakikinig sa atin, ito pong kasalanan na ito, dapat mga kapatid, unang-una po sa lahat, ipasailalim natin sa kapangyarihan ng Diyos para po hindi natin magagawa. Sabi po ng Kawikaan 6:16 hanggang 19 po, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Ito po, hindi ito yung deadly sins, pero ito biblical talaga nakalagay, kinamumuhian. Sabihin nga natin, kinamumuhian. Yung salita pong kinamumuhian malalim na Tagalog yan. Kinagagalitan, kinaasaran, kinaayawan, pero yung mas malalim na Tagalog dyan, kinamumuhian. Pag ang isang tao, kinamumuhian siya, wala kang makikitang mabuti sa kanya. Kaya ang sabi rito, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Unang-una kapalaluan. May mga examples sa Biblia Pag binabasa natin, every time I read the Bible ini-enlighten tayo dun sa mga tao na gumawa ng mga kasalanan na ito and instantly pinuksa po ng Diyos. Sana po dito po sa church natin walang gagawa ng mga ganitong kasalanan. Minsan ang Kristiyano nga nahuhulog sa galit, nahuhulog sa chismis. Minsan ang isang pastor nga nahuhulog pa nga sa hindi tamang relasyon. Pero itong mga bagay na ito, wala sa kinamumuhian ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung kasalanan, pero sana po, pagbulay-bulayan natin itong 7 na ito na hindi natin malakaran. Pwede ba balik natin ulit dun sa kapalaluan, kasinungalingan, ikalawa pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, daan sabi po dito, paa na ubod ng tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, pag-awayin ang kapwa ang lagi niyang gustong gawin. Nakita niyo po? Ito po yung 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Praise God. Amen po ba? Can we say amen? Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Unang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ayan yung kayabangan. Sabi nga natin, kapalaluan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ito pong bagay na ito, sabi ng Kawikaan 16:18, ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak. Ito pong kasalanan na ito would lead us into hell. Makapagbubulid po sa atin sa impyerno. Ang sabi po, ang mapagmataas sa isipan ay ibabagsak. Yung nagmamataas po ng isipan. Ito po yung unang kasalanan na naganap sa langit At pag taglay-taglay natin yung kasalanan na yan, ang dami pinakita sa Bibliang example po niyan. Isa po sa palalo na example na pinakita ng Biblia, si Haring Saul. Pag binasa natin ang unang Samuel, si Haring Saul po, nung una, itinalaga ng Diyos. Pero ang mga Israelita, mataas ang kanila pagtingin sa sarili nila, nagtalaga ang Diyos ng mga hukom, judges. Kaya ang Bible may mga aklat po dyan aklat ng hukom or judges. At ang inilagay ng Diyos para mamuno sa Israel ay walang iba po kundi si Samuel. Pero sabi ng mga Israelita, ang mga palalo ang sabi sa Diyos, ayaw namin ng isang hukom, ang nais namin ay isang hari. Sabi ng Panginoon po kay Samuel, sige, bigyan mo sila ng hari.
hari na magpapasailalim sa kanila sa kanyang kapangyarihan, hari na maniniil ng kanilang buhay, hari na talagang dudurugin sila sa paghihirap. Palalo ho kasi mga Israelita, they do not want to believe in the laws of God. Isang hari ho ang gusto nila na matapang at wawasak sa bayan nila. Pero gaya ho ng atin pong pinag-aaralan ngayon, ang bigat ho ng kasalanan ni Saul, napakabigat ho. Baka nga po, we do not want to judge, baka nga po kinapahamak po ng kanyang kaluluwa na hindi siya makarating dun po sa buhay na walang hanggan. I do not want to judge, Lord lang ang makapagsasabi, pero mabibigat ho ang kasalanan ni Haring Saul. Abangan niyo po sa Wednesday, pag-aaralan natin ang mga kasalanan ho ni Haring Saul, kung bakit nawala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ano ho yung taglay-taglay po ni Saul? Kapalaluan po sa Diyos. Doon po natin mababasa sa unang Samuel, ang sabi po ng unang Samuel, ang mga hain ay hindi ko nais, sapagkat ang nais ko ay ang pagsunod sa aking banal na utos. Obedience is better than sacrifice. At dito nga ho natin makikita, bakit ho naging palalo ito pong si Haring Saul. Marami pong pinapakita po sa Biblia. Unang-una po, yung kapalaluan, yung pagmamayabang po, ay isang bagay na ayaw ng Diyos. Alam niyo po, pag klinim po natin na tayo na ho yung pinakamagaling na Kristiyano, kung kiniklaim po natin na we are the best preacher in the world, kung kiniklaim po natin na wala nang hihigit sa aking katalinuhan at sa aking kayamanan at sa aking katanyagan, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ho, pag kumitil ng buhay, isang segundo lang, lahat ng pinagmamalaki natin, hindi na natin pwedeng panghawakan po, kundi na po niya loloobin. That is why, as a Christian, dapat nasa puso po natin, everything is under God's will. Nakakapamuno ko dahil niloloob ng Diyos. Pinagyayaman ako ng Diyos dahil binibiyayaan niya ako. Pwede pong hindi na kanya ako biyayaan. Alam niyo po ba yung buhay ng tao, dependente po sa Diyos yan. Maaaring nag-enjoy. Kaya po ako pag ako ko'y pumupunta po ng ibang bansa ho, nagpe-pray po ako palagi, pwedeng bumagsak ang eroplano. Pwede hong habang naglalakad ka ho, dala mo yung maleta mo, paalis ka na ng hotel, bigla kong babanggain ka ng taxi. Pwede ho bang mangyari yon? Nasa kamay lang tayo ng Diyos eh. Kung halimbawa nagmamalaki tayo, bukas ganitong gagawin ko, bukas pamumunuan ko pa yung kumpanya namin. Isang taxi lang ho, na nahilo yung driver ho, pwedeng mawala ang buhay mo sa isang iglap. Kaya dapat ang isang mananampalataya, hindi siya palalo, hindi siya mayabang, hindi siya nagmamapuri, hindi siya nagmamataas. In fact, yan po ang aral po ni Pablo sa kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, ang pag-ibig ay hindi nagmamataas. Bakit ho? Alam ng bawat isang Kristiyano na ang pagmamataas po'y kinamumuhian ng Diyos, kapalaluan. Kaya ho dapat ang heart natin, we are always ready po. Pwedeng ang lahat ng tinatangkili ko bukas makalawa kunin ng Diyos. Pwedeng yung katalinuhan ko, ako marahil ang pinakamagaling na preacher, pero isang ugat lang ho, alam niyo, aneurysm, pumutok ho sa ulo ninyo. Lahat ng memory mo about the Bible pwedeng mawala eh. Nasa isang igla po, akala mo safe na safe ka po dun sa tahanan ninyo. May biglang kumawala po na bus, mga true to life story po ito. Pumasok sa tahanan nyo, tama-tama, pasok po sa kwarto po ninyo. Namatay po kayo. Ano pong kakahinatnan natin? Doon lang natin napapatunayan ho, ang lahat-lahat ng bagay po ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Isa ho sa mga bagay na pag-aaralan natin, ang kapalaluan ho ni Haring Saul. Ikalawa, hindi lang ho yung kapalaluan eh. Sabi ng Biblia, yung kasinungalingan. Dalawang uri ng kasinungalingan nun sinasabi rito na kinamumuhian ng Diyos. Yung sinungaling ka na at saka po tumatayo kang saksing sinungaling, false witness. Pero ito ho, talagang namumuhi ang Diyos. Ito nga pinag-aaralan ko, wala naman sinabi dyan, 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos.
Bagaman hindi ko po pinopromote yung mga may kabit. Wala ko nabasa po o wala ko nakita dyan na galit ang Diyos dun po sa may kabit. Ayaw ng Diyos yung may kabit, kasalanan ho yun eh. Pero wala dun sa 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi talagang pwedeng mahulog naman ang tao sa mga hindi tamang relasyon, pwede. At pwedeng magsisi ang tao. Ito po kasi, Kristiyano ka na, pero literal hong sinungaling ka pa rin, magagalit po talaga ang Diyos. Tinan mo po si Haring Saulan bilang palalo. Every day and night, tinotorment po siya ng masamang espiritu. At para ipakita sa kanya ng Diyos, may pinili ako na masigit sa iyo, bata pa. Meron ho siyang tagatugtog ng harpa niya. At every time tinutugtugan po siya nung batang si David na magiging hari, lumalayas yung masamang espiritu. Kasi this Wednesday titignan natin, bakit galit na galit ang Diyos kay Saul? May mga kasalanan siyang nahawakan po o nalakaran po na ayaw ng Diyos. Isa na yung kapalaluan po. Pangalawa, sabi rito, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Saan siya namumuhi? Sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Alam niyo po, yung unang-unang kasinungalingan na ayaw ng Diyos, yun pong sinungaling sa salita ng Diyos. Kaya ang unang-una kasama po ni Satanas sa impyerno, yun pong mga bulaan o sinungaling na propeta. Kaya nga wala pong hinto nating sinasabi po, magalit na po sila o magalit po sila. O kaya ipapatay pa tayo dahil nabo-broadcast po ito At may pinatutungkulan po lahat ng sinasabi natin. Bakit? Dala po ng pag-ibig yon. Lahat na nagtuturo po, labas dun po sa pananampalataya kay Kristo, nagiging sinungaling. At dadali nyo po lahat yan sa impyerno. Every time I preach, every time I ask God for wisdom, sabi ko, Lord, tulungan nyo po akong walang mapunta sa impyerno sa Peace of Harvest. Bakit po? Kasi baka magkamali ako ng aral, baka magkamali po ako ng turo. Iniiyak ko yan gabi-gabi, umaga Hindi basta gagawa ka ng preaching, bibira ka na lang hindi Kasi pag nagkamali ka po ng pangangaral ng salita ng Diyos, papasok ka sa pagiging sinungaling. Ituro nyo po ng buong katotohanan ang salita ng Diyos. Ituro nyo ng buong katotohanan. Bakit buong katotohanan? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Baka mapatawad pa ng Diyos yung nakapagsinungaling tayo dahil natatakot tayo Katulad ni Pedro, hindi ba? Hindi ba kasama ka ng mangangaral na yan, si Jesus? Hindi ako kasama niyan. Nakapagsinungaling siya o hindi? Nakapagsinungaling siya, bunga ng takot. Pero yung degree ng kasinungalingan po na yan, iba po yan. Yan po yung nagsisinungaling tungkol po sa doktrina, tungkol po sa aral ng Diyos. Minsan maaantig ka sa lahat ng mga nakikita nating mangangaral itong mangangaral na to, napakaganda ng kanila pong service, yung church service nila. Talagang enggarbo, may pausok pa, May mga talagang makikita nyo na pagpasok meron pa silang organization na maayos. Pero kapatid, pag binuksan mo yung Biblia, lihis sa katotohanan Lihis sa katotohanan. Ano sabi ng Biblia? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Tatandaan nyo po, lahat ng kasinungalingan masama. Pero tinitignan ng Diyos yung motibo. Willful ito, ibig sabihin, bukal sa kalooban mo ang pagsisinungaling. Gaya ni Satanas, sinabi ba ng Diyos na hindi ka mamamatay? Pagka ikaw ay mamamatay ka pag kumain ka ng bunga, ang sabi po ng babae, opo, katotohanan ng sinasabi ko, hindi ka mamamatay. Willful po yon. Willful disobedience, willful po yon na pagsisinungaling. Alam nyo na nga mamamatay, sinabi nyo hindi mamamatay. Iba po yung nakapagsinungaling dahil natakot. Anak, pakisabi mo naman, wala si nanay kasi nandiyan na yung maniningil ng atin pong utang. Natakot kasi. Kasalanan mo yun pero hindi yun yung ganoong kinamumuhian ng Diyos. Yung anak naman, dahil ang kalooban niya po tunay, sabi po nung nanay ko, wala daw po siya Dinapahama ka ngayon kasi ang bata po ay mahirap magsinungaling Pero hindi yan yung kasinungalingang kinamumuhian po ng Diyos. Yung sabihin mo si Kristo'y tao, ako kapatid, that's blasphemy.
One of these days, pag-aralan natin yung kasalanan hindi mapapatawad ng Diyos. Yung sabihin mo si Kristo ay tao lang. Nako, kaya nga hindi ako tumitigil kahit magalit yung pananampalataya na yun. That is blasphemy. Tas pangalan ng church nyo, nandun pa si Christ. That is blasphemy against the Holy Spirit. Anyway, patayin ninyo ako, limbawa lang, pagtripan nyo ako sa labas. At patayin ninyo po ako, kasama ko na si Kristo, wala na akong aalalahanin Pero nasabi ko yung totoo dahil mahal ko kayo. Ang dami ko mga kapatid yan. Lalong-lalo na dyan po sa pananampalataya na yan. Sayang, mabubuting tao pa naman po. Naniwala kang tao lang si Kristo. Mapapahama kayo. Lahat ng naniwala na yun po, tao si Kristo. Paano ka po maliligtas ng tao? Matinding kasinungalingan sa mga aral o doktrina. Ikatlong kinamumuhian ng Diyos, yung palalo, yung sinungaling, yung pumapatay sa walang kasalanan. Alam nyo po, nagalit kayo, namuhi kayo, pagpatay yun, sabi ng Biblia. Pero later on, na-realize mo, Lord, hindi pala tama yung pagkagalit ko, patawarin nyo po ako. Pero ito po, willful. Paano po pinakita po ni Kristo? Gumawa ng istorya kay Kristo para si Kristo po ipako sa krus. Yan yung pumapatay sa walang kasalanan. May kasalanan ba si Kristo? Wala. Pero they created stories. Gumawa sila ng mga istorya na si Kristo po'y masama, si Kristo po'y umaagaw sa kapangyarihan ng emperador ng Roma, na si Kristo po ay bulaang tagapagligtas, kaya nila ipinapako sa krus. Sabi ng Genesis 9:6, sino mang pumapatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Hindi ito buhay lang, dito na pisikal. Ang pumapatay po at ang mamamatay tao ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama po yan. Siguro naman bilang Kristiyano, wala naman sigurong physical na pumapatay dito. But then again, I would like to remind everyone, huwag magtatanim ng galit sa kanyang puso dahil yung tao po na nagtatanim ng ganyang galit sa puso at hindi nagpapatawad ay mamamatay tao. Can we say amen? Pagka tayo ay mamamatay tao, hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po yung matinding galit alam niyo mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, kahit wala masyadong pera, hindi sasagi sa isip mo, na yung kapwa mo ipapatay mo. Halimbawa inisahan ka nung kapwa mo, inisahan ka. Sa negosyo inisahan kayo. Sumagi na ba sa isip ninyo na mag-hire kayo, gun for hire sa tumana? Hindi natin isipin yan, kapatid, may Diyos yung hahatol sa kanya Halimbawa nahuli ninyo mismo yung misis ninyo may kasama po sa motel. Sabi po nila, pagka nahuli nyo, pag pinatay ninyo, mga kapatid, absuelto po. Doon po sa hindi Kristiyano po yon, dala ng kalooban niya. Pero, papasok pa rin sa isip natin, may Diyos Nakakaawa nga yung ginagawa nila Halimbawa pareho tayong Kristiyano sa loob ng church na ito. At halimbawa, may ganong pangyayari. Hindi ba ikaw natapat sa Diyos? Alam mo, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Paano po yung katipan po ninyo? Hindi pala tapat yung puso niya. Pag namatay po siya, iba po yung pupuntahan niya. Hindi ba kaawa-awa yung kanyang kalalagayan? Kaya hindi ganun yung ating kalooban. Namatay yung inyo pong pinaka-kaaway o yung isang taong hindi nagbayad ng utang. Ano pong sabi po ng Kawikaan 24:17? Ano pong sabi po doon? Pagka ang tao kaaway natin namatay, wag po tayong maliligayahan. Kasi wala na sa isip natin yung pagpatay Wala yan Inaaliso ng Diyos yan sapagkat ang pagpatay po ay ikatlong bagay na kinamumuhian po ng Diyos. Ikaapat, mga kapatid, ang sabi po dito, yung pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan. Ano po ibig sabihin nun? Meron pong ganitong talata sa Hebrews chapter 3 verse 12. Mga kapatid, ingatan ninyong wag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama. Ito po yung lahat ng gagawin niya may iniisip ng masama. Halimbawa nakakita na kayo sa CCTV camera Hindi naman nagbayad, humihingi ng sukli. Kumain ng marami. Sabi ko, may ganun palang klaseng tao.
Hindi naman po siguro kaila tayo, mga Christian ho tayo eh. Kayo ho ba, ako po personally, pagka may utang ako, hindi ako mapakali eh. Pag dumating yung sweldo ko, ang gustong-gusto ng heart ko, mabayaran ho yung taong may utang kahit wala na po akong natira. Huwag kayo magagalit ha. Baka ho may matamaan ng ganun. Mas gugustuhin ko pa po, kahit hindi ako makapag-party sa birthday ko, basta ako nakabayad ako ng utang, doon po sa taong may pagkakautang ako nung dumating yung sweldo ko. Kasi masarap yung pakiramdam po na nangako ka, tinupad mo yung pangako mo bilang isang mananampalataya. Minsan lahat ng uri ng panggagancho, ewan ko po ha, sabi ko nga po, modern na nga ho yung panloloko ngayon eh. Biro nyo ho magte-texto sa inyo, GCash, BDO, regular naman talaga naman ho sila yon. Tapos sasabihin sa'yo, may gumamit ng credit card mo, kaya i-click mo yung link. Buti na lang hinarang ako ng misis ko kasi nakalagay ho doon. Pag-click ko na gano'n, hinihingi na yung password ko, nataranta ako, hindi naman ako bumibili Pagdating doon may 20,000 akong binili daw Wala naman akong binibili Sabi ng misis ko, maghunos dili ka. Hindi totoo yan. Bakit? Galing ng BDO. Grabe yung mga tao ngayon, Very creative po ang puso nila na gumawa ng kasamaan. Baka may mga mabiktima ho ng gano'n. Minsan magte-text po sa inyo talaga yung mga bangko mismo Ewan ko paano nila nagagawa yun, Pero masasamang mga tao yan. Hindi naman yung pinaghirapan yung pera. Yung tao naman na nataranta, nilagay niya yung kanyang pangalan, nilagay yung password, mamaya limas yung pera, milyon yung nilimas. Kaya maging mapanuri po tayo. Biro nyo, kakain lang kayo sa restaurant, may ganun palang mga tao, isang subo mo lang, mamaya wala na yung bag mo. Meron na ho ba nakaranas dito nun? Yung pong sumubo lang kayo, pag subo nyo, wala na. Tapos nandun yung cellphone nyo, tinawagan nyo, ininsulto po kayo. Kasi ikaw hindi ka, sabi ba naman, tinawagan nyo na ininsulto ka pa. Buti nga sa'yo, nakuha namin lahat ng mga gamit mo. May mga ganun pa, tinawagan mo. Pakibalik na lang maski ID. Maghabol ka sa lelang mong panot. Ginanon ka pa, May ganun pa, nang-iinsulto pa. Tingnan niyo po yung mga manggagancho ngayon, mga kapatid. Very creative sila. Creative pa po sila dahil matalino sila. Binibigyan sila ng talino ni Satanas. Yan po yung sinasabi, puso sa kapwa'y walang mabuting isipan. Yung matanda na nga lang nakita na kayo. Pagka medyo mga 70 years old na kayo, 80 years old na kayo, wag na kayo mandudukot. Nakakita pa ako matanda mandurukot pa Mandurukot pa, nandukot pa ng wallet. Yan yung sinasabi. Pero pag Christian wala naman siguro makakapag-isip ng ganun, Paano ko kaya didispalkuhin si sister ganito? Paano ko kaya didispalkuhin si brother ganon? Paano ko kaya nanakawan yung church? Paano ko kaya sisirain yung pamilya nila? Ay nako, ang sarap-sarap ng feeling po. Mga kapatid, kinasusuklaman po ng Diyos ang puso sa kapwa'y walang mabuting isipan. Sabi po dito ng Hebrews 3:12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Lahat ng iniisip sa kapwa masama. Paano makakapanggancho, paano makakapang-isa, paano makakapang-daya, paano iipitin yung kapwa, gigipitin yung kanyang kapatid. Pagka ganun papatayin kayo talaga ng Diyos. Ito kasi mga kasalanan na ito, bigla pinapatay talaga ng Diyos Ikalima tignan nyo po. Ito pa yung paang ubod ng tulin sa landas ng kasamaan. Bakit? Hindi makatulog yung mga tao na yan Sabi ng Kawikaan 4:16, sila hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama. Ito po yung mga tao talaga na hanggat hindi nila napapatay yung kalaban po nila, hindi sila mapakali. Pero pagka nakapatay ng kalaban po ito, mahimbing yung tulog. Tayo ba mga kapatid, ganun Sumagi nga lang sa isip nyo po na ginawan ako ng masama, iano nyo po ika-cast out nyo po yun. Minsan sumasagi pa rin sa isip ng Kristiyano yon. Hindi bale, gagantihan na lang kita paglabas mo. Mali po yun kapatid O kaya, ay sinasabi po natin minsan kasi, ewan ko kung pumapasok sa isip niyo yun na mura lang naman ang gun for hire ngayon. Dapat nila pumapasok sa isipan ng Kristiyano po yan Mas maganda na sabi ng Biblia, tayo na po yung inapi, tayo na po yung dinaya dahil may Diyos po na makatarungan. Sabi po dito, at
sila'y hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagagawa. Alam niyo po sa Bible, hindi lang si King Saul. Dalawa ho sa Bible, ito po, kasama sa mga serye ho natin, doon po sa Old Testament, sa Exodus po, meron dyan dalawa ho magician eh. Naalala niyo po si Moses po, nung po yung tungkod po niya naging ahas. Meron pong mga Ehipsyo po, si Jambres po yun, at saka si Janes. Yung kanya pong tungkod, ginawa din po nilang ahas yung kanilang tungkod. Pero ang nangyari po, yung tungkod ni Moses, kinain ho yung kanilang tungkod na naging ahas. Bakit sila nakakagawa rin ng ahas sa tungkod? May kapangyarihan sila ni Satanas. At galit na galit ho dyan mga kapatid, doon sa 2 Timothy chapter 3, sabi po doon, galit na galit po ang Panginoong Diyos sa dalawang tao na ito. Bakit? Antulin po sa landas ng kasamaan. Si Pablo may sinasabi po siya, si Alexander at Hymenaeus po sa unang Timoteo 1:19 hanggang 20. Ito pong si Hymenaeus at Alexander po, lahat ng ginagawa ni Pablo, tinitignan nila. At kung masasaktan nila si Pablo, kagaya ng paghataw, paninirang puri, gagawin nila. So that Paul will not advance the gospel. Ang laking hataw inabot ho ni Pablo. Dito po kay Alexander, si Hymenaeus ho, sinisiraan ho yung church. Dyan ho, galit na galit ang Diyos. Sabi nga ni Pablo, ibinigay ko na sila kay Satanas. Ibig sabihin, wala na silang pag-asa. Wala na ho. Bakit? Ubod ng tulin sa landas ng kasamaan po Mapapatawad pa ho ba ng Diyos yan? Palagay ko ho, kung di magbabago yan, tuloy-tuloy na sila sa impyerno. Yung mga pangalan ho na yan. Ayaw ng Diyos ho yan. Si Jambres, si Janes ho, itong si Alexander, si Hymenaeus ho, nakalagay sa unang Timoteo, nakalagay po sa ikalawang Timoteo. Kaya ho, pagka ho tayo gusto ho natin yung landas ng kasamaan, yung galit ho ng Diyos talaga, bubuhos. Yan ho, yung mga kasalanan, gusto nyo pong biglaan po kayong mapuksa, lakaran nyo ho. Pero wala naman ho sigurong Kristiyano rito. Tayo nga nagmamakaawa, Lord. Ayaw po namin maparusahan, patawarin niyo po. Yun ang gustong-gusto po ni Lord. Pero pag sinabi po natin, ang linaw-linaw ng paningin, kitang-kita ko ang kautusan ng Biblia po Nahawa po ko yung dating pinanggalingan ko, As I read the Bible, wala ho Unless they repent. Tuloy-tuloy lahat. Pati yung matatanda, may matatanda ho doon, kakantahan pa ho sila, parang tumutulo yung luha ko. Sabi kong gano'n, Lord, nadaya rin sila Naniwala sila doon po sa magaling sa Biblia, na wala yung credit sa inyo Hanggang ngayon, mga kapatid, pine-play yung tape niya at doon po sila nakikinig. Ako hindi ko maatim po yun Pagpatay na ako, ibibigay ko na sa susunod po na tagapamahala dito. Hindi kayo magpe-play ng tape ko. Idolatry ho yun. At hindi lang naman ho ako may kapasidad magturo. Pwedeng kahit na sino po sa inyo, gamitin ng Diyos at mag-raise up. Kaya wag ho kayo magre-record, tapos patutugtugin nyo ho rito. Patahimikin nyo na ako pagpatay na ako. Ibigay nyo na sa susunod ho na magiging pastor. Yun po, wala. Sabi ko nga ganon, lahat ng nakikinig doon, yan ho, kasamaan ho yung ginagawa. Akala nila mabuti, Yan ho yung nagsabi po sa akin, ano bang ginagawa nyo sa church ninyo? Meron din po kaming mga activity sa Puray, ganon. Ay, hindi credit kay Lord yan. Sabi ko, bakit? Hindi kayo tunay na church. Paano nyo naman nasabi na hindi kami tunay na church? Kasi pangalan pa lang ninyo, pangit. Paano mo naman nasabing pangit? Nakalagay sa Bible ang Peace of Harvest. Exodus chapter 23, verse 16. Minsan pumasok ho dito sa kantin po yun. Dito ho. Pumasok po sila, ang sabi po, kasama ko po si Bishop, sabi ko kay Bishop, galing po ako dun sa dating pananampalataya na yun po Nakikinig pala sila, nakikinig ho yung mga bumibili ho ng pagkain. Tapos sabi sa akin, dati ka palang kapatid, bakit mo kami sinisiraan? Hindi kita sinisiraan. Ang sabi ko po, yun yung karanasan ko. Bakit sila magagalit ng gano'n, kung panatag sila sa kanilang pananampalataya? Sabi ni Bishop, sige, pumasok na tayo kasi nagagalit na sila. Bless na lang natin sila. Magagalitin Kaya mga kapatid, ang lahat ng ubod ng tulin sa landas ng kasamaan, babagsak po yung galit ng Diyos. Minsan false testimony pa Ika-6,
magre-raise po. Saksing sinungaling. Ako mismo nakakita. Yun talagang ang layunin niya po, mapagbulid nga ng hangin eh. Ibig sabihin, gumagawa ng istorya. Ako mismo nakakita. Pumasok si kumpare sa bahay ni kumare, wala naman, sinira mo yung pamilya, wasak. Wala namang ganong pangyayari, hindi ho ba? May mga ganong tao. Bakit? Ang gusto ho, intriga. Alam niyo po, yung isang nakita ko, pinag-pray ko po yun bago mamatay po eh. Kasi wag na wag niyong papasukin po yung industriya ho ng pagchichismis sa showbiz, diretso ka impyerno niyan, kapatid. Yung mga nabuhay po na ang, may kakilala ho kayo sa showbiz ng gano'n, na nabuhay po sila, intriga, chismis, paninirang puri, ang pinagkakakitaan po nila, saksing sinungaling po yan. Ako minsan nga si Ate Shawi ho, galit na galit, kasi sisirain mo yung relasyon niya sa asawa niya, wala namang ganong mga istorya po. Pero mabait pa rin sila. Minsan, pinapatawad pa nila nung makukulong na yung tao. Pastor, malaki ho kasi kita ang ganun ho, yung mga intrigero ho eh. Queen of Intrigues. Naku, huwag kayong magdidil po sa ganyan. Yung Queen of Intrigues, nakita natin, binawi na ni Lord yung buhay. Panalangin ko, sana nakapagsisi. Kasi mga kapatid, yung saksing sinungaling, bagsak ka talaga niyan sa impyerno. Sabi ng Panginoon po sa Kawikaan 19:5, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. Ito pong parusa na ito sa impyerno ho ito, hindi ho dito yan. Kung minsan nga may nakita ka ng totoo, ang sabi ng Biblia, wag na lang ho nating sabihin. Kasi ho, makakasira pa ng pamilya. Meron kang alam na totoo, pero wag na tayong gumawa ho ng intriga. May alam ka po na nag-confess po, wag nyo nang sabihin po. Kung gusto nyo pong i-testimony, halimbawa po yon, in general, ibahin nyo yung mga katauhan, ibahin ninyo yung mga pangyayari, mauunawaan po ng Diyos yon. Kaysa ho, nagpatotoo ho rito, mamaya tampulan na po ng hindi magagandang balita. Nagiging saksing sinungaling tayo, lalong-lalo na wala namang ginawa ho sa buhay ninyo ang Diyos na ganon. Magpapatotoo ako, kapatid. Ang Diyos po'y napakabuti. Dati may sakit ho kung ganito, wala naman, kapatid. Sinabi mong gumaling ka, hindi naman totoo. Nagiging saksing sinungaling tayo. Kung ano lang ho yung ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo. Kaya wag tayong masyadong emotional po when we pray. Alam ko po, may nagagalit din po sa akin. Ang speaking of tongues po, baka nagsisinungaling na tayo kasi dala lang ng emotion. Kasi po, hindi naman ho ini-interpret ng Biblia. O kaya ho, yung mga pangitain, yung mga panaginip, yung mga pinapasabi ng Panginoong Diyos. Alam mo, kapatid, pag meron hong nag-approach sa akin, Pastor, pinapasabi po sa iyo ng Diyos. Ang ano po yon? May binulong ang Diyos sa akin. Huwag na tayo mag-uusap, kapatid. Pero kung pinapasabi po ng Diyos, pinapasabi po ng Diyos sa Jeremias, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. I will take that claim. Nasa Bible po yon. Pero hindi nyo po ako pwedeng mapaniwala na binulungan ka ng Diyos, na naginip ka at may pinapasabi ang Diyos sa akin, kasi ayoko ng saksing sinungaling. Kaya mga kapatid, wag ho kayong gagawa ng testimony sa harapan, di naman nangyari. Wag ho kayong gagawa ng speaking of the tongues na walang interpretation. Makakasala po kayo. May kapatid po tayo hanggang ngayon, mahilig po sa ganyan, sinasabihan ko nagagalit po sa akin. Pero sabi ko, mahal kita, inaakap ko na lang, nauunawaan niya naman po yon. Pero sister, wag ka nang magsasabi ng ganyan dito kasi baka mapahamak ang kaluluwa mo. Anong interpretation po nun? Wala po. Biglaan lang ako inudyukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Magkakamali po kayo, kapatid. Uli sa lahat, hindi lang yung saksing sinungaling. Ito ho, yung magaling gumawa ng kwento. Alam niyo sa Titus chapter 3 verse 10, pinapaalis sa church yan Ang sabi po ni Tito, dito po sa 3:10, pagkatapos mong sawayin minsan, kapatid, tama na ha, nagkakawatak-watak po, nagkakanya-kanya dahil sa mga balita mo. O, makalawa, kapatid, ikalawang beses na, sinasabihan kita, wag pong ganyan, masisira po ang church. Iwasan mo na ang taong lumili ka ng pagkakabahabahagi dahil alam mo ang ganyan tao ay masama. Nag-e-enjoy po ba kayo pag nakikita niyong nasisira ang pamilya? Kayo po yung tinutukoy dyan. Gustong-gusto niyo ho ba na kayo namumuno para mawasak yung church? Lalong-lalo na kung bubulungan kayo, hindi naman magaling yung pastor. Humiwalay na lang tayo.
Alam nyo, naka-experience na po ako ng ganyan. Sabi po sa akin, hindi ka naman kinikilala sa church na yan, humiwalay na lang tayo. Sabi ko, nire-review kita kapatid, hindi ako tumitingin sa tao. Kahit hindi ako i-recognize sa church, ang nire-recognize ko, Diyos. Kahit ayaw nila sa akin, ang tinitignan ko si Kristo. Umalis po yung kapatid, ayaw niya po yung ganon. Ang gusto niya, magtayo kami ng sariling church. Ay, hindi po pwede po yun. Kung ayaw na po sa akin, halimbawa, sasabihin ng mga elders, Pastor, ayaw na namin sa inyo. I will step down quietly. Nakahanda na po ang pupuntahan ko niya church, baka CCF po o kaya Victory Christian Fellowship. Hindi ako magtatanong ho, kung ayaw nyo na po halimbawa dahil sa palagay nyo hindi ho kayo nagbe-bless at ako po'y masamang pastor na ho, ibe-bless ko po yung church, aalis ako nang wala akong dadalhin po. Can we say amen? Yun po ang dapat gawin ng isang pastor, kaya huwag kayo magagalit ha. Pagka ho ayaw nyo yung pastor, iwan nyo individually, iwan nyo yung pamilya nyo. Madadamay kayo sa galit ng Diyos. Ito ho kasing church natin, family po ito eh. Hindi po halimbawa, sumama yung loob ng isang anak ninyo, damay na kayong lahat ng aalis. Kasama po sa kinamumuhian po ng Diyos yan. Ganito ho sabihin nyo, Nay, hindi ho kami nagkasundo ni pastor eh, pero manatili kayo ron ha. Doon ho kasi kayo lumago, doon po kayo inayos ng Diyos. Ako lang ho siguro may pagkakamali, pagbubulay-bulayan ko muna. Alam nyo, lalo kayong pagpapalain ng Diyos. Pero kung isang buong pamilya, kukunin nyo, isang buong section ng church, ilalabas po ninyo, naku, galit po yung Diyos dyan. At kung ako may aalis sa church, wala pong aalis dito, ako lang ang aalis, kung ayaw na po ako ng Board of Elders. Ganun lang po kasimple po yon. Bakit hindi pa po ako pwedeng pagpalain ng Diyos sa ibang church? Naalala ko po ang isang istorya ng pastor na dahil ho mahirap, talagang ang babaho nung kanilang natatanggap. Sinubukan po nung asawa ng pastor na mag-recruit po. Sa pagre-recruit niya, illegal pala yung nai-recruit niya. So marami po dun sa church po nila, nagalit po, pinalaya sila. Pati yung anak niya po na nag-aaral po sa elementarya, sa high school po, cut off lahat. Yung pangungupahan nila ho, cut off lahat. Wala talaga hong palugit, cut off. Nanalangin yung pastor. Sabi ng pastor, Panginoon, mag-a-apply kami sa Australia. Tinugon ho ng Diyos yung kanilang application, wala pang 3 months. Sila po yung nakapag-Australia. At isa po sa pinakamalaking church na mga Pilipino po pinamumunuan niya ron, mahigit po 2,000 ang miyembro ngayon. Can we say amen? There should be no struggle eh. Dapat hindi ka takot. Minsan, inaalis ka ng Lord sa church dahil may ibibigay po na mas malaki po, mas malawak. Kaya mga kapatid, sana po pag na-o-offend tayo sa pastor o ang pastor na-o-offend sa bawat isa, kung gusto nyo pong umalis, ikaw lang, not the entire family, kasi po, ayaw ng Diyos yung pinag-aaway-away po tayo. Ayaw na ayaw po ng Diyos po yan. Kaya nga ho, kung minsan tayo pag may panggagalingan ng away, totoo ba yung narinig natin tungkol kay pastor? Isawatan nyo na lang po yon. Si Lord naman magdi-deal sa pastor eh. Amen po ba yon? Halimbawa talaga nakita nyo, may ka-holding hands po ako sa labas, hindi si Sister Marlene po. Isang ganun lang ng Lord, papatayin ako ng Lord, mga kapatid. Totoo po yon. Papatayin po ako ng Lord. Nagtuturo po ako rito eh. Nakita nyo po talaga ako ay ninanakaw ko po yung pera ng church. Pabayaan nyo lang si pastor, pag-pray nyo po, i-rebuke nyo, pastor, hindi maganda yung nakita namin, ayaw magbago ni pastor. Isang ganun lang ni pastor, ng Panginoon, kayang-kaya po siyang tanggalin ni Lord sa pulpito. Pero pag tama yung puso ng pastor, at tayo gumagawa ng paraan, babagsak po yung galit ng Diyos sa inyo. Buhay nyo po kikitili ng Panginoon. Ganon din po yun eh. Hindi po exempted ang pastor, hindi rin po exempted po yung kanyang tinuturuan. Pag kami pagkakamali, ang Diyos po magdidil. Huli sa lahat, bilang pangwakas, nagbigay ng babala si Kristo. 7 po yan na mabibigat na kasalanan, pagsisinungaling, pagmamapuriho, yung pagiging mataaso natin, yung atin pong paa, ang bilis po, ang tulin sa paggawa ng mga masasama, tapos ang puso natin, ang hangarin palagi gumawa po na hindi maganda sa kapwa, mamamatay ka kapatid. Sabi dito ng Bible mamamatay ka sa kasalanan. Hindi yan physical, mamamatay ka sa dagat-dagatang apoy. Sabi po ni Kristo sa 1:8-24, sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga,
mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, tayo po'y tumayo. Purihin ka, dakila't mapagpalang Ama. Panginoon, ang mensahe na ito'y ibinibigay nyo sa amin ng may pag-ibig, sapagkat alam ninyo, ang mga mananampalataya ng Diyos ay inilalayo nyo na po sa mga kinamumuhi ang kasalanan po ng Ama. Panginoon, ngayon po na nakita namin ang mga kasalanan na ito, lalo pong nadidevelop yung aming pananaw sa aming sarili na kami bulag. Magsimula pala ng kami pinanganak, gaya po ng sinabi po ng isang taong bulag sa Biblia, kung masama si Kristo, hindi ko alam. Kung mabuti siya, hindi ko rin alam. Pero iisang bagay lang ang nalalaman ko. Dati ako isang bulag, ngayon po'y nakakakita na dahil kay Kristo. I-develop mo po yung puso namin, Panginoong Ama, na hindi kami magkasala po ng 7 kinamumuhian mong kasalanan. Sa kabila ng kapalaluan namin, ibaba mo ang aming kalooban upang ito po ay maging katulad po ng kababaan ng kalooban ni Kristo. Kung kami po'y sinungaling, Lord, ilagay mo ang salita ng katotohanan po. Pinag-aralan namin yan, yung sinturon ng katotohanan, ibigkis namin sa aming mga bewang palagi upang kami po'y nagkakamali sa pananalita, sa aming pong pagiging sinungaling, papaalalahanan po kami ng iyong mga salita. Kung kami po, Panginoong Ama, ay mabilis pong matulin lumakad po sa landas ng kasamaan, ipakita niyo po ang tamang daan sa amin. Si Kristo lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At kung kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy ho na nagiging sinungaling, saksi at sinungaling po sa aming salita, patuloy na hinihiling namin, Panginoon, ng isang pusong dalisay, isang puso na handa pong magsabi ng totoo, anuman po ang sakit ng amin pong bibitawan na salita. Sa umagang ito, parangalan mo nawa ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay at sa lahat ng aming gagawin, magsilbi po ito, Panginoong Diyos, na malinaw po na ehemplo na Panginoong Diyos, ilayo mo po kami sa 7 mga kasamaan na ito na kinasusuklaman po ng aming Ama. Muli, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang lahat ng papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Kristo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Ayan, so na-bless po ba tayong lahat? I think it's about time to give back sa ating mga biyaya na natatanggap. So hawakan po natin ang ating mga ikwapo, pero hayaan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi na sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan. So, sige po, pangunahan ko po kayo sa panalangin. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo po kaming maging channel of blessings sa aming mga kapatiran at sa aming church, Panginoon. Matutunan po nawa namin, Panginoon, na ibahagi sa iba ang aming mga pagpapala na natatanggap namin sa inyo, Panginoong Jesus. Batid namin, Lord, na Ikaw ang source ng lahat ng income, Panginoon. Ikaw ang aming provider, O God, naway, Panginoon, makapagbigay po kami ng bukal sa aming loob na sa aming bahay-sambahan, Panginoon, upang magamit po ito sa ikalalago ng inyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord. And we also pray, Panginoon, na pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na gustong-gustong magbigay, Panginoon, ngunit wala pa rin po silang kakayanan na makapagbigay. Give them the desires of their heart, O Lord. Bigyan niyo po sila ng maayos na trabaho, Panginoon, source of income upang maging pagpapala din po sila. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Uulan ng pagpapala
uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Sa oras pong ito, nais po nating kilalanin at batiin ang mga kapatid po natin nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan and the wedding anniversaries nitong darating na linggo. Sa August 10, si Eileen Chloe Villanueva. On August 11, Sister Hannah Ordinario. Sa August 12, Brother Francis Cariaga. Yes. And Brother Erwin Felipe. August 13, Sister Sinanay Soli Bautista. Yan, palang jump pack ang ating August. August 14, si Sister Jeje and Brother and Brother Ramon Gutierrez. August 15, ayan, bigatin din, si Brother Lindel Palomar. And August 16, si Sister Sarah Ordinario. Yan. Okay, so ngayon po ay inaanyayahan po namin kayo na maaaring pumunta sa harapan at na maipagpanalangin po namin kayo. Tunay nga po na ang buhay ay mahalagang regalo mula sa Diyos. Kaya naman po bilang isang pamilya sa pananampalataya, kami po ay nakikigalak sa inyo at nagpapahayag ng panalangin ng pagpapala. Yan. I-lay hands po natin ng ating mga kapatid at tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Sa mga kapatid po namin ito, Panginoon, ang kanilang birthday, we praise you, Lord, for the gift of life. Please continue to bless them with good health, wisdom, and heart that always seeks to follow you, O Lord. Please keep them safe every day and help them to continually serve you in your church for the glory of your name. And bless them, O Lord, with the desires of their heart according to your perfect plan. And we ask this through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday po. Para naman po sa ating announcements, Sunday Bible Study every 9:30 in the morning before po ang ating Sunday service dito po sa Worship Hall. And sa August 17, ang Bible study po, pangungunahan po ni Brother Boy de los Reyes.
And ang presider po natin for that day is si Brother Greg Melendez. Tithes and offering po si Sister Emmy. And ang flower bringer po ay ang Jimenez family. And Bible study po every 7 o'clock in the evening at our Facebook page. Stay tuned po kayo sa ating Facebook page para mapanood yan. Ang prayer meeting naman po every day 5 a.m. to 6 a.m. Every Friday, Saturday, and Monday 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. Yan, be part of the prayer circle po. Just itap nyo lang po ang ating mga admin, organizer, ang ating pastor para po makasama po kayo doon sa group chat na yun. And for further announcements pa po, kung meron pa, and final benediction, tinatawagan ko po si Pastor Archie. Praise God. Mamaya po ang mga Board of Elders po ay may meeting. At mabilis lamang naman po para po i-discuss natin po kung ano po yung mga plans po for this month at mga susunod po na mga linggo. Bare months na ho sa susunod. August na ngayon eh. So, pinaghahandaan na ho namin yung Christmas party. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, kagalakan po pagka naririnig namin ang iyong salita. Talaga naman po, Panginoong Diyos, na nag-uumapaw ang tuwa sa puso namin kapag ka po nalalakaran namin ang kalooban mo. At ang amin naman puso po, Lord, ay nalulungkot kapag kami po ay nagkakasala. Yan po ang palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya Panginoong Diyos, ito pong mga salita na ito, ikintal mo sa aming isipan, itanim mo sa aming puso, na pag dumaraan po sa aming buhay ang ganitong mga uri ng kasalanan, Panginoong Ama, palagi pong magfa-flash sa aming puso, sa aming isipan, Lord, na iwaksi, talikuran at patuloy na pagsisihan po ang mga bagay na itong maaaring magawa namin sa aming buhay. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pamilya po na lalabas, kakain, papasyal. Ang iba naman po itutungo po sa kanilang mga taahanan, magpapahinga. Gabayan niyo po ang lahat ng aming sasakyan at lagyan niyo po ng bakod ng pag-iingat na wala pong maaaksidente, wala pong mapapahamak. Wala po, Panginoong Diyos, na anuman pong mga darating po na mga sakuna sa lahat po ng uuwi sa kanilang mga tahanan. At gaya ng aming ipinapanalangin araw-araw, Panginoon Diyos, tanggapin nawa po ng bawat isa ang pagbabasbas na ito. Mula po sa panalangin ni Moses, ipinapanalangin ko po sa lahat ng mga kapatirang naririto ngayon. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kaming lahat ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At isa sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia, nagmumula kay Haring David, bibitawan ko po sa lahat ng hinirang mo, bibitawan ko po sa lahat ng mga mananampalataya, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Kaya Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po ay tapos na sa ating gawain. Tayo po muli ay umawit bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya.
ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa ating ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo at tayo lahat ay pagpalain. Hallelujah.